Hello po, this is Nemo Sayukay, ang inyong ka-learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa chapter 3 ng Sulat ni Santiago. At ang video ito ay bibigyan po natin ng titulo na Out of the Same Mouth Come Praise and Cursing. Ang video po ay papasimula after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa chapter 3 ng Sulat ni Santiago. At bago natin puntahan ang chapter 3 ay sariwain muna natin yung nakaraan nating video at ito ay may tungkol sa chapter 2 at ang video po ay binigay natin ng titulo na Faith Without Work is Dead at ang titulo niyan ay kinuha natin doon sa James chapter 2 verse 17. NIV na po aking mabasahin. Ang sabi po, in the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So, faith without action or without work is dead. At ngayon, pupunta na po tayo sa chapter 3. At dito may kinalaman po sa mga guro o sa mga preacher o sa mga preachers ng church. At sa chapter 3 verse 1, ganito po ang ating mababasa. Not many of you should become teachers, my fellow believers, because you know that we who teach will be judged more strictly. So sabi ni Santiago sa Tagalog, sabi, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na paghatol. So, malaki ang responsibilidad ng isang teacher. Sapagkat may mga teacher, maging sa kapanahunan ng mga apostol, mayroong mga alagad na nagnanais maging teacher of the law, pero hindi naman nila alam, no? Hindi naman nila pinag-aaralan yung kautusan, na hindi naman nila pinag-aaralan kung ano talaga ang doktrinang nakapaloob doon. So, napapahamak po yung napakikinig. Tulad na sinabi ni Santiago kay Timothy, o ni Pablo kay Timothy, doon sa 1 Timothy chapter 1 verse 7 to 8. Ganito po ating mga basa. They want to be teachers of the law, but they do not know what they are talking about or what they are confidently affirm. We know that the law is good if anyone uses it properly. So, kung gusto maging teacher, dapat alam yung kautusan. Kung gusto maging teacher, dapat alam yung Biblia. At nakalulungkot, sa dinami-dami ng nagnanais mangaral ng salita ng Diyos, hindi naman nila pinag-aralan yung mismong Biblia. Maaring meron sila mga tutunan doon sa napakinggan nilang mga matatandang preacher. At yun ay patuloy nilang tinatangkilik at patuloy nilang iniaral pero hindi nila kinukonsulta ang banal na kasulatan na ito pala ay wala roon. No, kaya nga, gusto nila maging teacher pero hindi naman nila alam kung ano ang kanilang gustong patunayan. Sapagkat hindi naman nila alam yung katuruan. So, dapat ang teacher dapat alam yung kanyang itinuturo. Katunayan, ang isang teacher dapat bantayan yung kanyang sarili, bantayan yung kanyang turo. At tulad na mababasa natin doon sa 1 Timothy chapter 4 verse 16, ganito po ating mababasa. Take heed to yourself and to the doctrine. Continue in them, for in doing this, you will save both yourself and those who hear you. So, sinabi ni Apostol Pablo kay Timothy, bantayan mo ang iyong sarili, bantayan mo ang iyong turo. Sapagat sa paggawa mo nito, ay una, ang ililigtas mo ang iyong sarili, pati ang nakikinig sa iyo. Pero yung mga taong gusto maging teacher na hindi naman pinag-aralan ba ng kasulatan, nakapagliligaw po yun ng mga kaluluwa sa tunay na pananampalataya. Mawawala po sila sa tunay na pananampalataya sapagat hindi naman nila alam ang banal na kasulatan. So, kinakailangan pong ingat
Kaya nga sinabi na Apostol Pablo, tayo mga teacher, tayo ang magdadanas ng mas mabigat na paghatol. No? Kaya sabi niya, hindi lahat tayo dito sa, wag naman lahat tayo. No? O karamihan sa atin dito sa church, ambisyon nila na maging teacher. Okay lang, mas maganda po maging teacher, pero sisiguraduhin po natin, alam natin yung ating ipinangangaral. Sinisiguro natin ang ating pinangangaral ay nasa banal na kasulatan. Okay, sa pagpapatuloy natin pagbabasa sa James chapter 3 verse 2, ganito po ating mababasa. We all stumble in many ways. Anyone who is never at fault in what they say is perfect, able to keep their whole body in check. So, makikita natin, sinasabihan niya ni Santiago na ang mga teacher, nasabi niya, we all stumble in many ways. Sabi nga sa Tagalog, sapagkat sa maraming mga bagay tayo'y nangatitisod. Sino tinasabihan niya? Yung mga kapwa niya, teacher of the law. Sabi niya, kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal, ang gayon ay kaya rin namang makapagpigil ng buong katawan. Madisiplina yung katawan. Mabantayan ang kanyang sarili. So makikita natin, parang katunog lang rin ito ng sinasabi ni Apostol Pablo, bantayan mo ang iyong sarili at ang iyong turo. Dapat binabantayan. Pero siyempre, sabi nga, sa maraming bagay, ang isang teacher ay natitisod din. So, kinakailangan mag-ingat. Okay, so sa James chapter 3 verse 3, ganito ating mabasa. When we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. So, nagbigay siya ng sample o illustration, at ang illustration ibinigay niya ay yung kabayo, na atin pong nilalagyan po yan ng tali, nasa liig, nasa bibig niya po yung tali o yung bagay na pinagtatalian para sa ganun ay maisuling niya, kung maipaliko niya sa kaliwa, sa kanan, yung buong katawan ng kabayo. Sa Tagalog, ganito po ating mabasa. Kung ating ngang inilalagay ang mga preno, preno pala ang tawag na sa Tagalog, ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. So, kaya nga, ang tawag pala doon ay preno, yung preno na nilalagay sa bunganga o sa bibig ng kabayo, yun yung naipagkukontrol natin sa buong katawan, na doon sa bibig. Okay? So, meron tayong kasabihan, ang isda nahuhuli sa salita, sa bibig. Ang kabayo naman naipaliliko mo sa kaliwa, sa kanan o pasulong sa pamagitan ng kanilang bibig. So, yun yung example na binigay ni Santiago, o yung illustration na binigay ni Santiago, na itong maliit na bibig na ito, maliit na dila, ay kayang ikutin ang buong o paggalawin ang buong katawan. Okay, sa James chapter 3 verse 4, nagbigay siya ng panibagong example, at ang example naman ay yung barko, yung ship. Ang sabi doon ay ganito, or take ships as an example. Although they are so large and are driven by strong winds, they are steered by a very small rudder wherever the pilot wants to go. So, ganun rin. Napakalaki ng barko. Pero pag ipinahaling na ng piloto o ng kapitan ng barko ang timon, pag sinabi niyang, pag ginusto niya na kumaliwa, kakaliwa ang barko sa pamagitan lamang ng isang maliit na pag inutos niya na gawing lumiko sa kanan, ay pipihit sa kanan ang barko sa pamagitan lang ng maliit na timon. Okay? Yung dalawang illustration na yan ay may kinalaman sa pagpipigil ng ating mga dila. Okay? Sa Tagalog, ganito ang ating mga basa. Narito ang mga daong naman. Bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malakas na hangin,
Gayunmay sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugi o yung timon ay nagpapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. So, yung po yun, yung piloto. Okay, so James chapter 3 verse 5, ganito ating mabasa. Likewise, okay, so nagbigay siya ng illustration. Ang binigay niya illustration yung kabayo na pinapipit sa kaliwa, sa kanan sa pamamagitan ng paglalagay na ng preno sa bibig. At nagbigay rin siya ng example na ang kanyang binigay na example ay yung barko na kayang palikuin ng isang maliit na timon. Ay ganun rin, sabi niya, likewise, pareho rin, no? Sabi niya sa James chapter 3 verse 5, likewise, the tongue is a small part of the body, but it makes great boast. Consider what a great forest is set on fire by small spark. So nabigyan na naman siya ng example dito na tinutulad niya sa sa isang dila, no? Isang maliit lang na apoy ay nagpapasunog, no, sa isang napakalaking forest, no, kagubatan. So sa Tagalog niya, nasabi ng Banal na Kasulatan ay ganito din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng isang maliit na apoy o isang maliit lang na spark sa kagubatan, lalo na panahon ng tag-araw. Konting spark lang, no, ay maglalagablab na at susunugin ang buong kagubatan. No, ibig sabihin, ganyan kapangyarihan, no, yung isang maliit na na apoy lamang sa gitna ng kagubatan, ganun rin ang dila. Maliit at pinakamaliit na o maliit na parte lamang ng ating katawan, pero kaya-kaya tayong pasunurin. So James chapter 3 verse 6, ganito ang ating mababasa. The tongue also is a fire, a word of evil among the parts of the body. It corrupts the whole body, sets the whole course of one's life on fire, and is itself set on fire by hell. So nakakatakot na kapag wala tayong renda, no? Yun tamang word dun sa nilalagay dun sa bibig ng kabayo, renda. Kung wala tayong renda sa ating dila, makapagpapahamak ito sa ating buong katawan, na tulad ng isang spark lamang na apoy na nakakapagsunog ng buong kagubatan. Okay, ang Tagalog niyan ay ganito, at ang dila ay isang apoy, ang salimutan ng kasamaan sa sa ating mga sangkap ay dilit iba ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan, at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. So nagiging access o nagiging daan o nagiging agent ng impyerno. Okay? So James chapter 3 verse 7 to 8, ganito ating mabasa. All kinds of animals, birds, reptiles, and sea creatures are being tamed and have been tamed by mankind. But no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. No? Kaya nating paamuhin ang lahat ng mga nilalang, no? Mga hayop, mga ibon, no? Mga reptiles, mga sea creatures, kayang paamuhin ng tao pero yung kanyang sariling dila, hindi niya kayang paamuhin o pasunurin sa kanya. Kundi ito pa nga ang nagpapasunod sa atin, no? At sa Tagalog ganito ating mabasa, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusat at mga bagay sa dagat ay pinaamo at napaamo ng tao. Dapat ang dila ay hindi napaamo sa sinumang tao, isang masamang hindi nagpapahinga
ni puno ng lason o napuno ng lason, nakamamatay. So, delikado po ang dila kapag hindi po ito nasweto o narendahan. No? Ito'y makapagpapahamak sa tao. No? Ito'y puno-puno ng lason at hindi ito tumitigil. Nakita na kayo ng taong madaldal, walang tigil yun sa kadadaldal. Magawa ng kanilang dila. Sa kadadaldal na, nakapagpapahamak sila ng kanilang sarili at nakapagpapahamak din sila ng kanilang kapwa. Okay? So sa James chapter 3 verse 9, ganito ating mabasa. With the tongue we praise our Lord and Father. And with it we crush human beings who have been made in God's likeness. At ito yung nakakalungkot na sinasabi ni Santiago. Biro mo, iisang dila ito, ginagamit mo sa pagpuri sa Panginoon. Ginagamit mo rin sa paglalait ng iyong kapwa. Na ang iyong kapwa ay tulad mo na ginawa sa sa imahe o sa larawan ng Diyos. Okay, so sa Tagalog, ang sabi Santiago kapitulo 3, talatang 9, ganito po ating mababasa. Siyang ating ipinagmamapuri sa Panginoon o pinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating pinanlalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Diba napaka irony naman yan, diba? Pero yung pinagpupuri mo, yun rin yung pinanlalait mo. No? Sabi doon sa James chapter 3 verse 10, out of the same mouth comes praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Hindi dapat mangyari ito. No, isang bibig lang yan, pero ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos, ginagamit mo rin sa paglalait mo sa iyong kapwa. No, basahin natin ang Tagalog. Ang sabi, Santiago, kapitulo 3, talatang 10, ang sabi po ay ganito, sa bibig din lumalabas ang pagpupuri, paglalait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Hindi dapat mangyari ito. Kung ikaw ay dedicated na sa pagpupuri sa Panginoon, rendahan mo yung dila. Gamitin mo lamang ito sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag mong gagamitin ito sa sa paglalait ng iyong kapwa. Okay? So James chapter 3 verse 11. Can both fresh water and salt water flow from the same spring? Pwede ba mangyari yon? Yung tubig alat at tubig lamig ay o tubig tabang ay sabay na dumaloy sa sapa. Hindi pwede yon. So sa Santiago kapitulo 3 talatang 11, ganito ating mabasa, ang bukal bagay sa isa lamang siwang, ang bukal bagay sa isa lamang siwang ay binubukalan ng matamis at mapait. Hindi pwede mangyari yun. Kung nakakita ka ng sapa, pag tinikman mo yan, talagang yan ay ay tabang. Hindi pwedeng alat. Kung maalat naman yan, maalat, hindi pwedeng tabang. Okay, hindi pwedeng magsabay yung tabang at alat. Okay? So, James chapter 3 verse 12, ganito ating mabasa. My brothers and sisters, can a fig tree bear olives or a grapevine bear figs? Neither can a salt spring produce fresh water. So, yan yung mga sample na binibigay ni Santiago tungkol sa dila. Maari baga, mga kapatid ko, na ang puno ng igos ay magbunga ng acetunas, o ang mga igos ay magbunga ng magbunga ng igos ang puno ng ubas? Pwede ba yon? Ang puno ubas, ang bunga igos. Meron bang puno na iba ang bunga? Hindi pwede. Kung saging ang puno, saging ang bunga. Kung mangga ang puno, mangga ang bunga. Hindi pwedeng ang mangga ay magbunga ng santol. At yun yung sinasabi ni Santiago dito.
No, ganon rin naman. No? Hindi pwede magsama yung matamis na tubig o matabang na tubig at maalat na tubig. Hindi pwede mangyari yun. Hindi rin naman mabalungan ng matamis at maalat na tubig. Okay, James chapter 3 verse 13. Dito makikita natin yung ang sinasabi dito ni Apostol Santiago ay yung pagsusupil natin sa ating mga dila na lalong-lalo na tayong mga mangangaral. May mangangaral na pinupuri niya ang Panginoon pero sa kanyang pangangaral may pinatatamaan naman siyang tao. No? Ginagamit niya ang pulpito para laitin ang gusto niyang laitin sa mga miyembro ng church o yung ibang mga kaibahan niyang relihiyon. No? Ginagamit niya ang kanyang dila. No? At hindi dapat mangyari yon. So, sa James chapter 3 verse 13, ang sabi, sino ang marunong at matalino sa inyo? No? Hindi pa pala natin nabasa yung English. Sabi din sa English, who is wise and understanding among you? Okay? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. O sa ngayon, Tagalogin na natin. Sa Santiago, Kapitulo 3, talatang 13, sabi, sino ang marunong at matalino sa inyo? Ipakita niya sa pamamagitan ng mabuting kabuhayan ang kanyang mga gawa sa kamuan at sa karunungan. Okay? Sa verse 14, James chapter 3 verse 14, but if you harbor bitter envy and self-ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Sa Tagalog, Santiago Kapitulo 3, talatang 14, ngunit kung kayo'y mayroong mapapait na paninibugho at pagkakampi-kampi sa inyong puso, ay huwag ninyong ipagmapuri at huwag magsinungaling laban sa katotohanan. At yan nga yung pwedeng mangyari sa mga guro na wala namang alam sa pagtuturo pero gustong magturo. Nagagamit niya ang kanyang dila sa pagpupuri sa Panginoon at paglalait at nagagamit rin niya sa paggawa ng sinungalingan. Sapagkat kung hindi naman yun talaga ang tinuturo ng banal na kasulatan at kanyang tinuturo, nakapagsisinungaling siya at laban siya sa katotohanan. Okay, James chapter 3 verse 15, ganito ating mabasa. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly and spiritual and demonic. Yung kapag yung mga aral ay laban sa katotohanan, hindi ang galing saan? Sa langit. No? Dito lang yan galing sa lupa at yan ay hindi maka-espiritu at yan ay demonic o ay sa diablo. Okay, so Santiago chapter 3 verse 15, no? Sa Tagalog, sabi, hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, nauukol sa laman, nauukol sa sa diablo. Hindi kailanman ito magiging pang-espiritual, pang-langit, at pang-Diyos. Okay? So, James chapter 3 verse 16, ganito ating mabasa. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorders and every evil practice. So, yan ang mangyayari kapag ang nasa iyo ay inggit at pangsariling pangarap o ambisyon. Sa Tagalog, ganito ang ating mabasa, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Ganoon nga nangyayari. Paano yun? Kung ang teacher natin ay walang alam, makasarili lamang, at may halo pang kaingitan, hindi ito makakagawa ng hindi maganda ito sa congregation, hindi magiging payapa ang congregation. Ito ay
kakaroon ng kaguluhan at makagagawa ng mga kasamaan sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Okay, James chapter 10 verse 17, ganito ating basa. But the wisdom that comes from heaven is first of all, pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial, and sincere. Ito yung mga karunungan galing sa sa itaas. At ito yung madalas na naririnig rin natin na attributes na dapat nasa atin. Okay? Sabi dun sa Santiago, Kapitulo 3, talatang 17, ngunit ang karunungang buhat sa itaas ay unang-una, malinis, saka mapayapa, banayad, madaling pagnaingan, puspos ng kaawaan, at ng mabubuting bunga, walang inaayunan, walang pagpapaimbabaw. Okay? So, yan yung karunungan galing sa itaas. Hindi yan magdadala ng gulo, hindi yan magdadala ng pagkawasak-wasak, pagkabahabagi. Kundi ito ay mag-i-endorso o magdudulot ng pagmamahal at pagkakaisa sa loob ng Iglesia ng Panginoon. Okay, James chapter 3 verse 18, ganito ating basa. Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness. Ang bunga ng katuwiran ay ay natatanim sa kapayapaan sa mga nagsisigawa ng kapayapaan. Yung mga nagsisigawa ng kapayapaan, nagtatanim ng kapayapaan, ay ang nagiging bunga ay ang katuwiran. Okay? At yan ang ating pong pag-aralan. Tinunghayan dito po sa chapter 3 ng Santiago, at sa susunod na ating video i-upload ay may kinalaman sa chapter 4 ng sulat ni Apostol Santiago. At kung paano po ninyo ako sinamahan sa video ito, naniniwala po ang inyong lingkod na sasamahan niyo rin po ako sa susunod na video na aking pong i-upload. Muli, ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify ka sa mga susunod pang video na aking pong i-upload. At sana po ay i-like na rin po ang video ito para sa ganun ay marami pang mga tao ang magagusto panoorin ang video ito. At kung gusto nyo makabahagi sa pinag-utos ng ating Panginoong Kristo na ipangaral ng Ebanghelyo sa lahat ng pinapan, i-share nyo po ito sa inyong mga kaibigan. At sana po ay mag-comment kayo sa comment section. At sana po huwag mo kalilimutan itong mga video nasa inyong harapan. At kung gusto nyo mag-subscribe, pindutin nyo lang po itong bilog sa aking likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo. To God be the glory.